Father Neil, minamahal ko mga kapatid kay Kristo Jesus, sana po kayo ay nasa mabuting kalagayan. Kumusta na ho kayo? Nanatili po ako sa inyo ng isang buwan. Kung naaalala nyo ho, simula ho, kailan ba yon? Hindi ko na rin malaman. Last month, nandito po ako at nag-acting parish priest for 1 month, habang po Father Tope ay nasa ibang bansa. At nito pong nakaraang linggo, ang ating minamahal na obispo ay pare-parehas po na tumawag sa amin para po ibigay yung bago po naming assignment, ang bagong misyon na iniaatang po sa amin. At maraming nagtatanong, marahil nabasa nyo na po doon sa Antipolensis o doon sa Diocese of Antipolo na Facebook page, na ang assignment po namin ay team ministry. Sabi nila, ano ba yung team ministry? Parang bago ata yun sa ating paninig. Hindi kami pamilyar. Usually, kapag merong palitan ng pari, ang dumadating lang sa inyo rito ay isang pari. Ngayon, 3 pari ang dumating sa inyo. By the way po, si Father Jerry Masangya ay ipagdadasal po natin yung kanya pong mabilisang paggaling. Siya po ay naopera sa puso at siya po ay nagpapagaling ngayon doon sa Philippine Heart Center. Siya naman po ay maayos na, stable na at nasa recovery na. At makikilala nyo rin po siya. So, yung team ministry po ay, kami po ay mga school directors. Kami po yung nag-handle, nagmamanage ng mga eskwelahan sa ating pong diocese. Meron po tayong 16 na eskwelahan sa buong diocese, mga parochial schools kung tawagin. At isa po itong Nativity of Our Lady parochial school dun sa 16 na yon. At kami po yung nagmamanage ng ating pong mga paaralan. Si Father Neil po ang school director, college president ng mga colleges natin doon sa Binangonan Catholic College at doon naman po sa San Ildefonso College at yung iba pa pong mga eskwelahan simula Hala-Hala hanggang doon sa Binangonan. At nandoon po siya sa Binangonan Catholic College. Si Father Jerry Masangya naman po ang school director dito naman po sa Marikina at sa San Mateo. Meron po siyang hawak na 5 schools. At ako naman po ay doon sa Cainta Catholic College, sa Nativity of Our Lady, at saka po doon sa Sacred Heart Catholic School of Cainta. At ngayon, dinagdagan po kami, nang sa ganon, meron po kaming parish exposure ng kami rin naman po ay makababad sa parokya. At kami pong 3 ay inilagay dito po sa inyo pong parokya para po magpastol. At malaking biyaya para sa atin ang isang pari. Ang isang pari ay biyaya ng Diyos sa kanyang bayan. Kami po ay daluyan lamang ng biyaya galing sa Diyos. Daluyan. Ibig sabihin, hindi po kami yung biyaya, kung hindi kami po ay daluyan lamang ng biyaya ng Diyos. Ang Diyos ang siyang nagkakaloob, ang Diyos ang siyang nagbibigay sa atin ng abot-abot na mga biyaya. At sana po sa pananatili po namin sa inyo rito, kami po ay humihingi po sa inyo ng panalangin. Lalo na po ako po, ito yung unang parokya na aking pong i-handle. Si Father Jerry po ay naging parish priest na doon po sa Santo Domingo sa Isla ng Talim. Si Father Neil naman po ay naging parish priest din po sa mga malalaking mga parokya natin dito po sa ating diocese, kabilang na po itong Nativity of Our Lady. At ako po ay unang beses na mag-handle ng parokya. At sa tulong nyo po, sa inyong paggabay, sa inyong pong panalangin, ay magiging maayos po sa tulong at awa ng Panginoon ang ating pong pagsasama. Makikilala po natin ang bawat isa at nawa sa pagkilala po natin, mapakilala po namin sa inyo si Jesus. Hindi po kami, hindi si Father Glenn, hindi si Father Neil, hindi si Father Jerry ang aming ipapakilala sa inyo, bagkus ang ipapakilala po namin sa inyo ay si Jesus. At nawa maakay po namin kayo patungo sa kabanalan. Para sa ating pong pagninilay ngayon, sinasabi po nila na ang pinakamalaking trahedya daw na maaaring mangyari sa isang tao ay yung hindi pagiging santo. Kung makakaisip tayo ng mga trahedya sa mundo,
marami yan, ano? Halimbawa, yung tsunami na bigla na lamang pumunta doon sa dalampasigan at sumira ng mga kabahayan, ng kalikasan, trahedya. Bagyo dito sa ating bansa, nakakadinig tayo ng lindol, pagputok ng bulkan, napakaraming mga trahedya na kung minsan sasabihin natin, hindi na natin kaya, napakabigat na trahedya. Subalit, sabi po nila, ang pinakamabigat daw na trahedya na maaaring makuha o sapitin ng isang tao ay yung hindi pagiging santo. Bakit? Sapagkat tayo ay inaanyayahan na maging banal. Na sa pasimula't simula pa lamang na likhain ng Diyos ang tao, nilikha niya tayo ayon sa kanyang wangis at nais niya tayong makasama habang buhay. Alam niyo, napakaganda po ng ating simbahan. Ang simbahan, hindi lamang po ito dito sa lupa, bagkus nandoon din sa kalangitan. Meron po itong tatlo na sinasabi natin na maaari nating makita, yung church militant, church triumphant, at saka yung church suffering, na kung saan tayong naglalakbay dito sa lupa, tayo ay nagdarasal para sa mga kaluluwa doon sa purgatorio. Yung mga santo at mga banal na nagtagumpay, sila naman ang nagdadasal para sa atin. Gayon, ang sambayanan ay buo. Iisa. Natitipon. Di ba kapag tinawag din natin na team, ibig sabihin iisa, buo. Nandoon yung kapanatagan natin sapagkat alam natin na ang bawat isa sa atin ay bahagi ng pamilya natin. Ganun din po sa simbahan. Ang simbahan ay buo, iisa. Kaya nga kapag mayroong division, kapag mayroong pagkakahati-hati, nandoon yung lumbay, nandoon yung lungkot. Kapag halimbawa sa inyong mga anak, mayroong mga anak na pasaway, halimbawa ay nandoon na umalis o kaya hindi ginagawa yung kanyang responsibilidad, nandoon na tayo nalulungkot, nalulumbay. Bakit? Kasi lumalayo, umaalis. Ganon din naman sa komunidad. Kapag yung komunidad ay nadidivide, nahahati, tayo ay nalulungkot, tayo ay nalulumbay. Bakit? Sapagkat nahahati ang komunidad. Pero dahil tayo ay isang pamilya, nandoon na tayo ay sama-samang naglalakbay patungo sa kabanalan. Kaya nga mga kapatid, ito yung paghamon sa atin ngayon. Ngayon ay ipinagdiriwang natin ang kapistahan ng mga banal. Lahat ng mga banal. Hindi lamang po yung pong mga banal na na-declare ng simbahan, yung kilala nating mga santo, sina San Padre Pio, sina Saint Therese, lahat yung mga yon, kasama sila lahat. Pero may napakarami pang mga banal na kung saan ay sa kanilang buhay, isinabuhay nila ang aral ng ating Panginoong Hesukristo. At yan din po yung paanyaya sa bawat isa sa atin, na tayong lahat ay inaanyayahan na maging banal. Tingnan mo nga yung katabi mo. Banal ba yan? Ha? Kung titingnan natin yung ating paglalakbay patungo sa pagiging isang santo, nasaan na tayo sa paglalakbay na yon? Baka hindi pa tayo nakakahakbang, baka mamaya hindi pa natin ninanais, pero ito yung paanyaya sa bawat isa sa atin, na tayo ay maging banal. At yun po yung hihilingin natin sa pagpapatuloy ng ating banal na misa ngayon. Ngayon kami rin po ay nagsisimula ng bagong misyon dito sa inyong parokya, na sana po nandoon din ang pagtanggap ninyo sa aming tatlo. Nagpapasalamat po kami kay Father Tupe sa pagkakaloob ng Diyos sa kanya ng biyaya para nang sa ganon ma-form niya itong sambayanan na ito. Nandoon yung kagandahan ng facilities, ng komunidad, ng liturgy, ng ating mga kagamitan, at iyon ay inihanda po niya para din po ngayon kami ay naririto at nagdiriwang ng mga sakramento para sa inyo. Sana po sa ating paglalakbay na ito, bilang isang pamilya, bilang isang team, nandoon po ang Panginoon. At anuman ang ating kaharapin, alam natin na kailanman hindi tayo pinababayaan ng Diyos. Amen. Magsitayo ang lahat.